Bilang isang driver, marami na akong naging karanasan na nababalot ng kababalaghan sa pagmamaneho. Ang hindi ko inaasahan ay ang pinaka nakakatakot pala ay ang nangyari nang ako ay maisipang magbakasyon kasama ang aking mga kaibigan. Kung kailan hindi ako namasada, ay dun ko naisipan na gamitin ang aking sasakyan para mamasyal sa probinsya ng Bicol. Lingid sa aking kaalaman, ay ang mga madadaanan pala papunta doon ang nababalot ng misteryo. Ako si Dennis at ito ang aking kwento. Si Julius ay matalik kong kaibigan at siya ang nag-aya na pumunta sa Bicol dahil may mga kakilala daw siya doon na pwede naming tuluyan. Sa una ay dapat kaming dalawa lang, ngunit naisipan naming isama ang isa pa naming tropa na si TJ. Si TJ ang aming tropa na magaling sa direksyon at dahil unang beses ko palang pumunta doon, ay siya ang tagaturo ng daan. Habang nasa biyahe, ay nabanggit ni TJ na kapag gabi daw, ay kailangan naming mag-ingat dahil may nagpapakita daw sa mga damuhan. Totoo nga ang kanyang sinabi. Dahil sa mga talahibang nadaanan namin nung gabi, ay kitang-kita namin na may mga mapupulang mata na tila nanlilisik sa dilim. Kinilabutan kami, ngunit naisip na lang na baka mga mababangis na hayop lang ang mga ito. Nagpatuloy kami sa aming pupuntahan at nawala na din sa isip ang aming nakita nung gabing iyon. Ilang araw din kaming nanatili sa Bicol at nagsaya. Hindi namin alam na mas nakakahilakbot pa pala ang magiging karanasan namin pauwi. Sa una ay tahimik ang aming biyahe at nagkukwentuhan pa tungkol sa naging karanasan namin sa Bicol. Nag-usap din kami tungkol sa pagbalik sa Maynila at sa mga pwede naming madaanan pauwi. Doon namin bigla naalala ang aming nakita. Nabanggit ni Julius na hindi namin natanong sa mga lokal sa Bicol kung ano ang aming nakita. Nang lumalim ang gabi, ay nanahimik na lang kami para iwasan takutin ang isa't isa. Ilang oras pa kasi ang biyahe namin bago makarating pauwi sa Maynila. Nagsisi kami na gabi pa kami biyahe at pwede namang mas maaga na lang sana kami umalis. Naisip namin na maghanap muna kami ng tutuluyan sa gabi. Sa kasamaang palad ay biglang nasira ang makina ng aking kotse at tumirik ito. Mabuti ay naitabi ko ito sa gilid bago tuluyang huminto. Habang inaayos ko ito ay nag-aabang kami ng ibang sasakyan para humingi ng tulong. Ngunit wala ni isang dumaan. Nang hindi ko ito maayos, ay naisipan naming lakarin na lang. Naisip namin na humanap na malapit na tao para humingi ng tulong o kaya ay para makituloy kami. Kailangan ko din kasi ng tulong sa pag-aayos ng makina at may pyesa akong hindi ako sigurado kung paano gamitin. Maya-maya ay nataranta si TJ. Napansin kasi niyang tila nawalan din kami ng signal at hindi kami makatawag o kaya makapag-internet man lang para alamin kung paano ayusin ang aming sasakyan. Napahinto kami sa paglalakad nang makarinig kami ng kaluskos sa may damuhan. Naaninag namin ang hugis ng isang aswang na tila nanlilisik din ang mga mata. Doon namin napagtanto na ganun ang mata na aming nakita. Napansin din namin na tila may iba pang kaluskos kaming naririnig sa ibang parte ng talahiban. Napahinto ako sa takot at sinabihan sila Julius at TJ na dahan-dahan kaming bumalik sa aming sasakyan muna. Dahil sa tunog ng kaluskos ay naisip kong baka marami pa
ang nakatagong aswang sa damuhan tulad ng aming nakita. Lalong lumalim ang gabi at lumalala na ang aming pagkatakot. Wala kaming paraan para makaalis bukod sa intayin mag-umaga. Akala namin ay baka swertihin din kami na may dumaan na sasakyan at hintuan kami para tulungan. Ngunit wala talagang dumaan. Ilang oras ang lumipas at madaling araw na. Nilalabanan namin ang antok dahil sa takot na baka kami ay biglang lapitan ng isa sa mga aswang. Maya-maya ay narinig naming lumalakas ang tunog ng kaluskos hanggang sa sumugod ang isang aswang. Tumalon ito sa ibabaw ng aming sasakyan habang pilit kaming pinapasok. Naisipan naming lumabas ng sasakyan at tumakbo na lang dahil tila may iba pa itong kasama na papalapit din sa amin. Habang papalabas ay nadakma nito si Julius. Itinapon ng aswang si Julius at winakwak ang tiyan nito. Nagsisisigaw si Julius sa sakit habang nilalapa ang kanyang laman loob. Kinaladkad ako ni TJ para tumakas habang umiiyak si Julius na humihingi sa amin ng tulong na huwag siyang iwan. Hindi ko na maalala kung ano pa ang ibang mga nangyari nung gabing iyon at natauhan na lang ako na karay-karay ako ni TJ habang naglalakad sa dilim. Hindi ko na namalayan kung anong oras na at kung gaano na kami katagal na naglalakad. Maya-maya ay nabitawan na din ako ni TJ at dun kami nag-umpisang humagulgol. Wala na kaming pakialam sa mangyayari sa amin dahil sa pagluluksa namin sa nangyari kay Julius. Nawalan na kami ng pag-asa nang biglang tumunog ang cellphone ni TJ. Nagkaroon na ulit ito ng signal at agad kaming nakahingi ng tulong. Mabuti ay nag-alala din ang aming pamilya dahil ilang oras kaming nawala at hindi pa nakakarating sa Maynila. Doon namin ipinaliwanag ang mga nangyari sa amin. Humingi din si TJ sa kakilala niyang mga pulis para salubungin ang aming sasakyan. Naisip naming bumalik sa aming pinaghintuan at ayusin ang sasakyan para makauwi kami. Nagkatinginan lang kami ni TJ at naisip na makikita namin ang bangkay ni Julius. Kinakabahan kaming naglakad pabalik at nabigla nang mapansing wala na ang katawan ni Julius. Tanging mga bakas ng dugo na lang ang aming naabutan. Nagmamadali akong ayusin ang sasakyan sa takot na bumalik ang mga aswang. Mabuti ay gumana ulit ito at nakapagmaneho kami hanggang sa checkpoint kung saan nakaabang ang mga pulis na kakilala ni TJ. Kwinestyon nila kami sa nangyari at pinatunayan namin na hindi kami lasing. Hanggang ngayon ay bukas pa din ang kaso. Dahil pinaghahanap pa ng pamilya ni Julius ang kanilang anak at hindi sila kumbinsido sa aming kwento. Ayon sa pulis, ay inatake kami ng kawatan at trauma lang ang nagsabing aswang ang aming nakita. Ngunit alam namin ni TJ na totoo ang nangyari sa amin. Ilang taon na ang lumipas at hindi na kami nag-uusap ni TJ. Bumalik ako sa pagmamaneho, ngunit hindi na ako lumalabas ng Maynila. Hanggang ngayon ay iniiwasan ko ng biyumahe kapag gabi sa takot na makita ang mga nanlilisik na mga mata sa talahiban.